Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here 3 of Cups, 9 of Pentacles, and the Sun. Okay, so parang merong makikipag-reconcile dito sa inyo na pwedeng single na siya ngayon. Okay? Kung halimbawang nagkaroon ng third party situation before, pwedeng naghiwalay na sila. Okay? And pwedeng magkaroon ng mga positibo na mga pangyayari ang kanyang pagbabalik sa iyo. Okay? And then we have here Temperance and Ace of Wands. Okay, so parang mapupuno ng excitement ang ugnayan ninyo sa mga susunod na mga araw. Pwedeng parang kalmado ang lahat. Ganyan. Magiging peaceful. Basically, masaya. Parang walang problema. Ganon, naghaharutan lang kayong dalawa. Okay, and then we have here the Empress. And because of that, parang sobrang kampante ka, sobrang you feel very loved and cared for. Okay? And then we have here the 3 of Pentacles. So it seems na everything is working out. Everything is like parang tinake ninyo yung relationship ninyo into the next level. Mas committed kayo sa isa't isa. Mas seryoso, yung talagang starting all over again ninyo, na it's sweeter, kumbaga the second time around, ganyan, talagang you are both working things out, making sure na maganda yung samahan ninyong dalawa. Okay? And then we have here the 7 of Wands and the Queen of Wands. So talagang pinaninindigan ninyo, pinaglalaban ninyo, kumbaga yung relationship ninyo with each other, and sobrang punong-puno ng passion, kumbaga, yung ugnayan ninyo na dalawa. And then we have here the Wheel of Fortune. So this can be the start of good things happening between you and your person. Nagkakaroon ng mga magagandang development, pagbabago, ganyan, na talagang umiikot na kumbaga yung kapalaran ninyong dalawa at mas nagiging masaya kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Page of Pentacles, the Hangman, and the 3 of Wands. Okay. So, base sa mga barahan na to, if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, parang wala ka pa rin masyadong maaasahan dito sa tao na to. It's like, hindi umuusad yung pag-uusap ninyong dalawa. Walang nangyayari, parang hindi nagpo-progress yung talking stage ninyo, yung getting to know each other stage ninyo. Though parang meron siyang mga pinapangako sa'yo, mga sinasabi sa'yo to make you feel at ease, pero wala naman siyang ginagawa in order to really move your relationship forward. Okay?
And then we have here the Three of Swords and the Five of Cups. And because of that, you really feel hurt here. Parang nanghihinayang ka, nasasaktan ka na sa hindi niya paggawa ng mga bagay na inaasahan mo na gagawin niya. Pwede pa nga na merong third party, pwedeng baka ikaw yung third party kaya hindi siya totally commit sa'yo kasi iba yung priority niya, which is hindi ikaw Kahit na sabihin natin na pinapakakuan ka niya na iiwan ko siya para sa'yo, ganyan. Pero hanggang salita lang, wala sa gawa. Okay? And then we have here, the Four of Cups. So, ayun, puro ka lang, iyak. Ayun, puro iyak yung mga cards na yan. At parang may mga opportunities na dumarating sa'yo pero hindi mo tinitake, hindi mo pinapansin kasi nakafocus ka sa kanya. So, yung mga opportunities na yun, lumipas na lang. And then we have here the Nine of Wands, the Chariot, and the Ace of Cups. Okay. So, in fairness, darating ka rin sa punto na parang sugatan ka na, hindi mo na kaya, surrender ka na, and kapag dumating ka sa point na yon, maaaring mag-move on ka na dito sa tao na to, at kapag naka-move on ka na sa tao na to, pwedeng magkaroon ka ng new beginning. Pwedeng yung mga opportunities noon na dumarating sa buhay mo, parang i-grab mo na, or mapapansin mo na yung ibang mga tao na nagkakagusto sa'yo na dati dead ka lang. Okay, so pwedeng magkaroon ka ng new beginning. And then we have here the Magician and then the Death card. And of course, it will take a lot of effort. Hindi pwedeng mangyayari lang ito nang wala kang ginagawa. Kailangan meron kang baguhin sa sarili mo. At kailangan determinado ka talaga at ma-realize mo na if you will put your heart and mind into it, ay magagawa mo ito. Okay? And then we have here the Eight of Pentacles. So, na-mention ko na yan, putting a lot of effort. It's going to be a lot of work. But if you are really willing to change yourself or do something with your situation na mapabuti yung kalagayan mo, it can happen. Okay, but of course, kailangan mong gumalaw. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? So, we have here the King of Wands, the Ten of Cups, and we have here the Seven of Wands. Okay, so meron ditong tao who feels really attracted to you. Punong-puno siya ng attraction para sa'yo. Punong-puno siya ng passion para sa'yo. And parang ipinaglalaban ka niya dito. Parang pinaglalaban niya yung relationship niyo, or parang gusto niya na magkaroon kayo ng happy relationship at parang against all odds. Pwedeng a form of panliligaw, pagpursu sa'yo, pagpapakita sa'yo na talagang gustong-gusto ka niya, gustong-gusto niya na maging masaya kayo or magkarelasyon kayong dalawa. Okay? It can be a Leo. So, we have here the Knight of Pentacles and the Queen of Pentacles. So, talagang ginagawa niya dito
yung makakaya niya just to make you feel na tama siya na bigyan ng chance, na sincere siya sa'yo, na mahal ka talaga niya, ganyan. Parang pinapakampante ka niya, sinisecure niya yung feelings mo. Okay, and hindi siya yung tipong nagmamadali. Okay, parang taking his or her time siya dito, matyaga, kumbaga. And then we have here, the Knight of Swords. Yun nga lang, ikaw, pwedeng medyo unemotional ka dito, or combative. Hindi ko lang alam kung bakit. Pwede siguro na ayaw mo itong tao na to, or hindi ka pa handa para sa tao na to, or pwedeng may connection na kayo nitong tao na to before at hindi naging maganda, kaya parang you are fighting against it. Okay, pero siya, matyaga siya na pinapatunayan sa'yo yung feelings niya for you. Okay? And then we have here the Hermit, the Tower, and the Ten of Wands. So, ayun na nga. Talagang meron kayong history nitong tao na to. Marami kayong parang napagdaanan, or pwedeng marami kang napagdaanan na hirap sa tao na ito. And hanggang ngayon, hindi mo yon maalis sa isipan mo. Talagang, you keep on thinking about it. Okay? Every time na kinukonsider mo na bigyan siya ng chance, balikan siya, pati yung hirap na dinanas mo sa kanya, naaalala mo. Okay? And then we have here the Eight of Cups. Kaya you are really struggling here to stay away from this person, and this person is parang hinahabol ka niya ngayon, or hahabulin ka niya. Okay? Kung kailan nilalayuan mo na siya, kung kailan ayaw mo na siya, saka ngayon siya nag-e-effort, saka kanya ngayon hinahabol. And then we have here the World card. And I think in the next couple of days, you will continue moving away, being cold and distant towards this person. Kumbaga, parang hahayaan mo siya, nahabulin ka. Hindi ko sure kung bibigay ka, hindi ko sure kung patuloy ka na lalayo. Pero, ayun nga, maaaring sa mga susunod na mga araw, yun yung gagawin mo. Okay? Pero ayun, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius